So yun mga kulit shop, isang magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, so meron lang akong naging problem dito. Yung aking front grill ay, ayan, nag-crack. Nag-crack siya, natanggal. So kanina kasing umaga habang pinupunasan ko siya, ayun, na medyo malambot. So yun, naramdaman ko agad na may kakaiba. So ayun nga, may crack nga siya. And then kinalas ko ngayon yung tornilyo dito at dito sa kabila, ayan, para tanggalin natin yung front grill. And then iniisipan ko pa kung paano ko siya i-repair. So tingnan natin kung anong diskarte na magagawa natin dyan. So after niya matanggal yung screw, tatlo lang naman yan. Isa dito, and then isa dito sa kaliwa, meron pa sa gitna. Ayan. So alisin na natin. Ayan, so ayan lang naman yan. Okay, ayan, yung front grill natin nabasag. So kanina ang ginawa ko, tinalian ko lang muna siya ng tie wire. Ayan, yung tie wire na puti. Ayan, tinalian ko lang muna para hindi pumalag at madurog ng dire-diretso. Tapos kinalas ko ngayon pagdating ng bahay. O, ayan, gabi na guys, oh. So kakarating-rating lang din kasi namin, galing kami sa school. Last day na namin dito ngayon, doon ngayon. Nag-Christmas party yung mga teacher. And then si Zane, punta kami ng unit up at ito, naglalaro na siya. So re-repair natin ngayon tong nasira nating front grill kesa bumili tayo ng bago. Ito naman guys, hindi ko to bibilhan ng bago dahil nga ang bala ko din naman eventually ay magpe-facelift tayo ng ating sasakyan. So kung bibili pa ako ng bagong front grill, medyo may kamahalan din. Kaya repair na lang muna tayo, DIY. Alright, pag-iisipan ko muna guys kung ano yung diskarte kong gagawin ngayon. At pag naging successful, i-share ko sa inyo. So ayun guys, oh, super glue lang pala yung katapat niya, no? Ayan, oh, super glue. Ayan, oh, nakadikit na, di ba? Oh, ayan. Pero hindi yan yung gagawin natin guys. So gagawin pa natin siya ng remedyo dahil nga matigas yan. So once na nag-vibrate yung sasakyan natin or natabig siya or nadiinan, may posibilidad na masira ulit yung crack. Ayan. Kaya gagawin natin siya ng paraan. So dalawa yung iniisip kong paraan. So palamanan siya ng dito sa ilalim, no? Naiisip ko, lalagyan ko muna siya ng rugby. Try ko yung rugby. And then papalamanan ko siya ng eto, interior. Meron na akong ginupit na interior. Papalamanan ko siya sa ilalim para pinaka-support siya. Ayan, oh. Ganito mangyayari dyan, oh. Oh. Lalagay natin dito. Ayan, sa ilalim. Naka-support na ganyan. Ayan, may butas na rin. So para if ever na mag-vibrate siya, hindi siya basta-basta kakalas. Pero aside from that, meron pa akong isang iniisip kung paano siya malalagyan ng pinaka-support talaga sa ilalim para matibay na matibay yung ating clip. Ano? Yung parang pag naka-tornilyo na siya, hindi siya basta-basta kakalas. Ayan. So ayan guys, habang naglalaro si Zane ng kanyang truck and nung ano nga bang tawag dyan? Yung sand. Ayan, nasa ano pa yan? Kiddie pen. Dinikit ko muna siya dito para mag-stay in place siya ng super glue. Ayan, nakadikit muna siya ng super glue para mag-stay in place. And then, ayun nga, gumupit ako ng interior para dun sa ilalim. Ayan, para sukat. And then, ang gagawin ko ngayon is lalagyan natin ng rugby muna. So, naisip ko lang para magkaroon ng pinaka-damper. If ever na magkaroon siya ng impact, sasambutin ng interior yung impact. So hindi siya basta-basta magka-crack. So yun yung naisip ko na paraan. So ito muna yung gagawin ko guys. At sana maging effective yung ating magiging hack
para dito sa mga nasirang ito. So ang isa sa mga ginagawa rin ng iba ay yung tinatahi siya, no? Kaya lang pag tinahi natin siya, yon, hindi siya even at nagkakaroon ng bukol-bukol, no? And then masisira din eventually yung plastic. Yan. So kaya dapat hangga't may iwasan natin, hindi natin siya tatahiin. So applyan lang natin siya ng rugby muna, palibot. Yan. Pahira natin. Damihan na nga natin, guys. So gaya ng mga ginawa natin sa ating bike, no? Yan, rugby. Then lalagyan din natin tong interior. So ito guys ay base lang sa diskarte ko, no? So kung meron kayong ibang alam na diskarte paano gagawin natin dito, comment lang nyo lang sa baba. Yan. Para ma-share nyo yung mga diskarte ninyo sa mga ganitong bagay na mas effective. Kung mas effective para compare dito sa ginagawa kong diskarte. So hintayin lang natin na matuyo, guys. So ayan na, nilagyan natin. Tapos mamaya kakapit natin ngayon tong interior dito. And then may iba pa akong gagawin na hack para mas mapatibay siya. So hopefully gumana yung ating diskarte na to. Okay, so lapat na natin. O yan, so dinikit na natin ganyan, guys. So sa ganitong paraan, guys, tingin ko pag natuyo to, medyo matigas-tigas na yung magiging reinforcement niya sa ilalim. So, ang silbi nun, para if ever, ayan nga, makikita nyo yung crack dyan sa ibabaw, hindi siya basta-basta bibitaw, ano, dun sa crack. Kasi nilagyan lang natin ng super glue kanina. So, ilapat ko lang ng todo para hindi siya magkaroon ng gaps dun sa pagdidikit niya, no? Mas matibay. Parang nagdidikit lang tayo ng swelas ng sapatos. Yeah. So yun guys, naikabit na natin yung interior, ano. At eto nga syempre, dahil malambot yung interior, may possibility na mag-crack ulit siya, no, dahil malambot nga lang to eh. So ang gagawin natin, lalagyan natin siya ng reinforcement na parang patigas ng konti. Lalagyan ko ng glue stick etong may crack, no. So ang gagamitin kong glue stick ay yung black para hindi siya masyadong halata pagdating dun sa, hindi masyadong obvious na nilagyan natin ng dikit, no. Ayan, gagawin natin. Para lang tumibay yung sa ibabaw. So try natin, lagyan natin ng glue stick yung mga part na may basag. Yan. Sala pa yung lagay ko. So ang ginamit nating glue stick ay kulay black para hindi siya masyadong halata. Hindi ganun ka-obvious yung glue stick natin. Then, ikakalat natin ng maganda para reinforce din yung ating pandikit. No? Siyempre, pag tumiga siya, mas marami siyang nahahawakan na part. So, sa inyo guys, diskartehan nyo na lang din yung gagawin nyo kung paano nyo mailalapat yung glue stick nang hindi naman siya messy tingnan at hindi naman parang awkward na tingnan na may glue stick siya. Ito kulay black to ang ginamit ko. Mas maganda nga yung kaya black yung ginamit natin. Parang hindi siya masyadong kitang-kita. So, isama natin yung likod. So, ang goal ko, may cover ko siya ng glue stick. Cover natin siya. Tapos, dapat yung makinis yung pagkakalagay natin. So, ayan guys. Nabalot na natin ang glue stick. Ayan. So, nabalot na natin ang glue stick na black. So, ang gagawin lang natin, ayan, patutuyuin natin. And then, mamaya, papolish na lang natin siya mamaya para pantay-pantay. No? Medyo kulubot yung pagkakagawa natin eh, kasi nilagyan natin kanina ng karagdagan, ano. So guys, ito na yung finished product natin, ano. Ayan. Oh. So wala na yung crack. So hindi ko lang ma-perfect yung mismong hulma
Kasi medyo maiksi yung tip ng glue stick, no? Ay, yung glue gun. Ayan. Pero makinis na naman siya. Ayan, makinis. Kahit pa paano makinis na. And then yung ilalim nilagyan ko rin. So baka may magtanong bakit hindi ko nilagyan agad ng glue stick muna agad yung ginamit natin, no? So ang gusto kasi natin is mas mapatibay natin siya muna bago natin lagyan ng glue stick. Kasi yung glue stick pinaka outer covering lang niya. Hindi siya talaga yung nagpapakapit talaga sa kanya. Ang nagpapakapit talaga sa kanya is yung nilagay natin na interior sa loob. Ayan. And then secondary lang tong glue stick. Ayan. So kahit paano naman may kakabit natin siya ng maayos dun sa ating sasakyan. So tara guys, samahan nyo ako na ikabit ngayon yung ating grill. Balik natin. So guys, ayan, umuulan na, gabi na. Umuulan na sa labas at ikakabit ko na lang tong ating grill. So basic na lang naman to guys. Kabit lang natin to nasa gitna. Tornilyo dito sa yan. So ikakabit ko na to guys kasi bukas ng umaga maaga alis namin. Kaya dapat may kabit ko na siya. May ready ko na para bukas ng umaga sakto alis na lang kami. So higpitan lang natin yung tornilyo dito. And then yung dalawang tornilyo. Yan, dito sa dulo. And then itong isa. So ito yung result ng ating ginawa, no? So ganyan siya ngayon. Then higpitan lang natin. Saktong-saktong higpit lang. Yon. So ayan guys, okay na siya. Gaya na nasabi ko, hindi natin siya i-replace. Hindi tayo bibili ng pang-replace ng grill dahil nga may balak tayo mag-facelift ng ating sasakyan. Kaya eventually bibitawan din natin to. Kaya gumawa lang tayo ng paraan para may kabit natin yung ating front grill or para hindi naman siya tanggal tulad nung dati, no? At mukha naman siya matibay at mukha naman siya tatagal. So update ko na lang kayo guys kung kumusta ba or gaano katagal yung magiging durability nitong ating ginawang hack para dun sa mga nababasag na mga front grill or sa mga parts ng sasakyan natin na may plastic part. Yan. So yan yung diskarte natin dyan. I think hanggang dito na lamang po yung ating video at sana po mini ambag na naman ako pakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop. Ang shop na makulit pero walang physical shop. See you in my next videos. Bye-bye!